Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay mag-install tayo ng Windows 10 na operating system sa isang end user or isang PC. Then, i-join natin sa ating ginawa na Microsoft Intune project. So, pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa mga in-upload ko na video. So, okay. Para clear na sa ating project ay ano yung gusto natin ma-achieve ay ito yung project natin. Project milestone natin. Meron tayong example, meron tayong PC or laptop dito sa Philippines o sa any regions na meron tayong office, then i-join natin sa Microsoft Intune para makontrol natin. So, ang kailangan natin dito ay kailangan natin ng physical na PC or laptop. So, wala akong physical PC dito o laptop. Gagawin ko na lang sa Hyper-V. So, igawa natin ng video later yung paano yung Hyper-V. So, pakita ko lang sa inyo kung gusto nyong sundan yung video na to. I-type ko dito sa aking search na Hyper-V ay control panel. Ayan. Pag dito tayo sa control panel, punta tayo dito sa uninstall program features. Then, dito sa turn on, turn Windows features. Windows feature, yes. Then, hanapin mo dito yung Hyper-V. Yan. Ito, i-check mo to. Tapos, during pag-check mo ito, may lalabas dito na window na parang updating. Then, pagkatapos, wait mo lang. Make sure na yung sa Windows 10 nakakonect sa it required na nakakonect sa internet. Yung Windows 11 na try ko, hindi na kailangan ng internet. Basta i-check mo lang to. So, depende siguro sa latest naka-install na driver sa inyong laptop. So, then pagkatapos, okay nyo, baka magre-require ng restart yun. So, pag nag-require ng restart, i-restart nyo lang yung PC or laptop. Then, pag na-install na, after nyo restart, makikita nyo, i-type na nyo dito na Hyper-V. Sa inyong search, Hyper-V. Ayan. Hyper-V Manager. Ayan. Click natin yung Hyper-V. Make sure na meron kayong operating system na Windows 11 Pro or Windows 10. Yung Windows 11, meron akong na iOS na Windows 11 Pro, pero hindi siya compatible dito sa PC ko, sa laptop ko. Kaya hindi ko magagamit Windows 10 ang nagagamit ko. So kung makikita niyo, marami ako naka-install dito na test. Tinest ko siya dati. Then ang gagawin natin, punta tayo dito sa mag-add tayo ng virtual machine. Itong virtual machine, mag-a-act siya na isang normal na PC or laptop. So punta tayo dito sa right click dito sa gilid na to, tapos dito sa virtual machine. Then, next natin sa area na yan, tapos lagyan natin dito na when Pro, pwede natin actually palitan ng Win Pro 10. Yan ang gusto natin ma-achieve. Hindi ko na-install ng Windows 11 to kasi yung laptop ko, alam nyo na, hindi supported sa TPM. Kaya may error siya. So, Windows 10 muna tayo. Next natin, then yung area na to, next ang ano natin dyan. Then, yung requirement ng RAM, actually pinalitan ko yan ng 5,000 MB, sorry. Then, next natin, then, ang isi-select ko dito ay yung default switch. Then, next, pwede na yung 50 GB. Actually, pwede pang 40 GB yan, palitan ko. Then, next natin, then sa area na to, kailangan naka-download kayo ng ISO na Windows 10. Kasi Windows 10 ang gagamitin natin. Kung supported yung laptop o PC ng Windows 11, gumamit kayo ng Windows 11. So, i-browse ko yung file na yon dito sa browse, yung ISO na download ko. So, yan, na-browse ko na yung Windows 10. Then, click natin yung next. Then, finish. So, hintayin natin para ma-run natin. Ang process nito, kung familiar kayo sa Windows 10, ay ganoon lang din yung process nito. So, Windows 10 Pro, then right-click natin, then connect. Then, start natin, then abangan natin. Ayan. Ayan, nag-run siya.
So, hintayin natin. While hinihintay, pwede tayo magkape. Yung process na to guys ay mahaba dahil yung sa parang yung nag-install ka ng Windows 10. Next natin, install. Yan sa area na to kung merong product i-enter nyo dyan. Pero demo lang naman ang gagawin natin to. So I don't have a product key. Then, siselect natin dito Windows 10 Pro. Kasi pag sinelect nyo yung home, hindi nyo may join sa domain. Wala kayong option doon na may join sa domain. Otherwise, kailangan nyo pang upgrade. Possible yun pero kailangan nyo pang upgrade. So, select natin yung Pro kasi Pro ang requirement natin. Then next. So, ito guys, nag-proceed na tayo dito sa desk. Then, select natin yung 40 GB. Then, yan. So, itong process na to, mahaba-haba. So, i-pass forward ko na lang. Then, while waiting, kain muna tayo ng badja. Pag nag-restart guys, hayaan nyo lang. Next ay getting ready. So, hintayin natin na matapos ang installation process ng Windows 10. So, just a moment. So, ipakita ko sa inyo yung i-join natin na email dito sa kabilang tab. Ayan. So, ang ginawa natin last time na email ay si maria.carlos@butigians.com. So, meron siyang license na A3. So, remember yung A3, business premium A3, ay meron siyang capabilities na i-enroll sa Intune. So, ito yung gagamitin. Extra nyo na hindi na ginagamit, pwede nyo practicean yun. Pwede nyo i-direct. So, next natin itong region. Then, yung keyboard, yes natin. Wala tayong papalitan dyan. Skip natin ito. By the way, isa itong option sa pag-join ng computer sa Intune. Kung gusto niyo naman, pwede niyo naman i-join after. Pero for me, mas maganda itong option dahil sure tayo na clean yung PC o laptop bago natin i-join sa domain. So ito guys, finally, nag-continue siya dito. Then, pag sinelect nyo pala Windows 10 Home, yung area na to ay hindi siya mag-show. Magdidiretso siya. So dahil sinelect natin ay Windows 10 Pro, mag-show ito. Windows 11 Pro, yung ibang iba ang mag-show dito. Pero mayroong technique din ito. Pag nakahanap ako ng PC na supported ng Windows 11, ipapakita ko sa inyo paano i-join din. So, mag-focus muna tayo sa 10 ngayon. Then, next natin, pag nakaselect ito. Make sure na nakaselect yung setup and organization. Next natin, then meron tayong option na enter natin yung email address ni Maria, yung ginawa natin previously. So, ito, Microsoft. Make sure na bago nyo i-join, pwede, yung sa option na to, pwede natin i-join yung admin account ng IT or yung direct user na user. So, Maria, yung kinrate natin na email, Maria Carlos. At then, next natin. O, click natin yung enter. Then, lagyan natin yung password. Hopefully, tama yung na-enter ko na password. Makikita natin yung PC na to na makaka-join siya sa domain. Sa ating domain. Accept natin while waiting. Kasi papakita ko sa inyo na yung device na to ay mariregister siya dito. Makikita natin dito using Maria account. Kung meron kayong error na sa pag-join ng PC na to, try nyo i-join yung using your admin account. Kasi ito, normal account ang ginamit natin. Try nyo yung administrator account nyo. So, punta ako dito ulit while naglo-loading sa all devices. So, ito guys yung mga currently devices na naka-enroll dito. Kung makikita niyo si Maria
.carlos. Ayan. Yung installation. Nag-restart siya ng isa. Then ito finally na join na natin. So paano natin ma-verify? Verify lang natin. Mahina guys yung mahina kasi alam na share yung memory. Then pag nagpunta tayo dito sa account, makikita natin dito na naka-login ay si Maria. Ito. Pag nagpunta tayo dito sa school account, makikita din natin yung account ni Maria na naka-login dyan. So, so finally guys, natapos na yung installation ng ating Windows 10. Tapos na-join na natin sa ating Intune project. So i-check natin ano yung pangalan nito. So later na in video, i-rename natin ito. Ipapakita ko sa inyo, explore natin. Ayan. So hanggang dito lang guys. Panoorin yung next video para explore pa natin. And huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.